Kumusta ka? Ngayon, pag-uusapan natin ang Sukkot. Pero iba to. Lalampas tayo dun sa usual na pag-aalala lang sa disyerto. Oo mga, Yung mas malalim na kahulugan lalo na yung connection niya sa pagtubos, sa redemption. Gagamitin natin yung mga insights galing sa Beit Israel International at saka Gadi Ephraim Notes. mga importanteng sources yan. Tama. Ang mission natin, himayin ito para sa'yo. Okay, game na. Simulan natin tong himayin. Sige. Kasi, alam mo, ang Sukkot, based sa mga to, hindi lang siya pag-reminisce ng past. Okay. Isa siyang parang buhay na spiritual na experience, naghahanda para sa future. Sinasabi nga ng Beit Israel at Gadi Ephraim Notes na ang goal nito maging Universal Festival. Universal Festival. Interesting. Okay, unahin natin yung Ushpizin, yung 7 banal na bisita, di ba? Sina Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef, at David. Oo, yung 7. Sabi sa Gadi Ephraim Notes, hindi lang daw sila historical figures. Parang mga active channel sila ng divine energy, yung Sephiroth. Tama, parang mga aspeto o katangian ng Diyos. Yun nga. Kumbaga, mga katangian tulad ng Chesed, yung kabutihang loob ni Abraham, o yung Malchut, pamumuno ni David, na dapat nating isabuhay, hindi lang basta alam. Dito siya nagiging mas personal, di ba? Halimbawa, pag naalala mo si Abraham sa first day, hinihikayat ka raw na i-practice talaga yung chesed. Active participation. Oo, sa mga ginagawa mo sa araw na yun. Parang nagiging part ka nung energy na yun. At itong kag-welcome sa Ushpizin, ayon sa Bet Israel International, crucial step daw to sa paghahanda para sa restoration nung tinatawag na Sukkah of David. Oo, nabanggit mo nga yan. Teka, para sa nakikinig, ano ba talaga itong Sukkah of David? Literal ba siyang kubol o mas malalim pa? Based sa sources natin. Good question. Hindi lang physical na kubol. Yung Sukkah of David, based sa paliwanag nila, parang simbolo siya ng spiritual na framework ng isang mundong magkakaisa sa ilalim ng Diyos. Okay. Sa ngayon daw, parang bumagsak or hindi pa buo, kaya kailangang itayo ulit. Kaya restoration. Oo. At ang ganda ng connection nito, alam mo, sa pagdating ni Mashiach ben David. Si King David mismo, yung last Ushpiz ang representative niya. Yung Sukkah mismo, tinatawag sa Zohar at Gadi Ephraim Notes na Tzila de Mehimnuta. Lilim ng pananampalataya. Tama, lilim ng pananampalataya. Nagiging lugar daw kung saan pwedeng tumira yung Shekinah, yung banal na presensya. So hindi lang pala yung structure, pati yung atmosphere, yung ginagawa natin sa loob. Dito siguro papasok yung simcha, yung kagalakan. Sabi sa Beit Israel, parang susi daw ito. Oo, exactly. Yung simha sa Sukkot, hindi lang siya simpleng happiness. Parang siya, spiritual frequency. Kumbaga, yan daw yung nagbubukas ng pinto para sa geula, yung redemption. Talaga? Paanong nagiging susi? Sinasabi na yung collective joy at faith natin sa panahong ito, lumilikas siya ng parang space para sa mas mataas na divine intervention. Yun ang nagpe-prepare sa mundo para sa final redemption. Wow! Okay, gets ko na. At paala yung sinasabi mong universal aspect? May nabanggit kanina tungkol sa 70 toro para sa 70 bansa. Oo. Yung 70 toro na inaalay dati sa templo, simbolo daw yun, ayon sa mga interpretations na to, ng prayer para sa kapakanan ng 70 nations of the world. Para sa lahat. Oo. Tapos may connection din daw yung 7 Ushpizin at yung mga Sefirot nila sa 70 bansa na to. Paliwanag pa ng Beit Israel at Gadi Ephraim Notes, ang Sukkot para siyang rehearsal. Rehearsal? Para saan? Lahat ng bansa magkakaisa na sa ilalim ng Diyos. Yung tinatawag na giloy panim, paghahayag ng banal na muka.
Okay, so kung ikokonekta natin to para sa iyo na nakikinig, yung sukat na tinatayo natin kahit sa bakuran lang, hindi lang siya tradisyon, parang microcosm siya, maliit na version ng future suka of peace para sa lahat. Tama ba? Sakto. Sa pananaw na ito, ang suka nagiging parang cosmic sanctuary yan. Kapag tinatanggap natin yung ushpizin ng may simka, may kagalakan at pananampalataya, tapos sinisikap nating isabuhay yung katangian nila, yung Sephiroth, Nagiging active participant tayo. oo, aktibong kalahok sa proseso ng pagtubos. Hindi lang daw ito symbolic ha, may actual spiritual effect daw talaga. So ano ang pinaka-summary nito para sa iyo? Itong Sukkot based sa Beit Yisrael International at Gadi Ephraim Notes, parang invitation to sa iyo na makilahok ka na sa pagdating ng redemption. O, paanyaya talaga. Paano? Sa pamamagitan ng faith mo, ng totoong joy, at pagsasabuhay ng mga katangian ng ushpizin. Ang goal, yung muling pagtatayo ng Suka of David at yung unity ng buong sangkatauhan. At importante ring idiin na yung pag-welcome sa ushpizin, yung pananatili sa suka, hindi lang siya nostalgia. Based sa mga sources na to, actual preparation na siya. Preparation for what exactly? Para sa pagdating ni Mashiach at sa full revelation ng paghahari ng Diyos. Yan yung vision na gusto ring ipalaganap ng Beit Yisrael International sa mga bansa. Kaya iiwan namin sa iyo itong pagninilay. Habang papalapit yung susunod na Sukot, paano mo kaya personal na maisasabuhay halimbawa yung pagiging bukas palad ni Avraham, yung Kesed? O kaya yung leadership ni David, yung Malkut? Sa sarili mong suka. Oo, sa sarili mong suka, sa bahay mo man, sa community mo, o kahit sa puso mo, bilang munting mong ambag sa paghahanda para dun sa mas malaking pagkakaisa na darating. Pag-isipan mo yan, hanggang